Today mga kapatid, God wants to remind us about your calling. Amen? Hindi po kuliling ha. Calling mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah. Praise the Lord! Amen. Sabi nga sa John 15:16 mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, you have not chosen me. Amen. Anong sabi niya? But I have chosen you. Amen. And what? Ordained you. That you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That whatsoever you ask of the Father in my name, He may give it to you. Hallelujah. So remember mga kapatid, who called you? God. I didn't call you. Did I call you? Jesus. No. Amen. God has called you, mga kapatid. And when you respond to that calling, mga kapatid, you have been baptized in Jesus' name, mga kapatid. Amen. Just make Him your Lord and Savior, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So mga kapatid, we receive a holy calling. Amen. Amen. The best call that we ever had, mga kapatid. And the best call where we responded, mga kapatid. Amen. Amen. So mga kapatid, napakapalad natin mga kapatid. Amen? Bagamat maraming beses na tayong tinatawag mga kapatid, still, you have managed to respond. Amen? Bakit? Because God will never, ever give up on us mga kapatid. Hallelujah. Till your last breath mga kapatid, God will still call you mga kapatid. Amen? Bakit kaya mga kapatid? Because Amen. Mahal tayo ng Panginoon mga kapatid. Minsan yan yung nakakalimutan natin mga kapatid. Amen. Kapag yung mga taong nagmamahal sa atin mga kapatid, hallelujah, ay nawala mga kapatid, napakasakit sa ating loob mga kapatid. Amen. Pero ang Panginoon mga kapatid, hindi siya mawawala. Lagi siyang nandyan mga kapatid, nagpapaalala, tumatawag sa bawat isa sa atin mga kapatid. Amen. Sa panahon mga kapatid na nanghihina ka, mga kapatid, na napakababa ng pananampalataya mo mga kapatid, those words that you kept in your heart mga kapatid will encourage you to continue. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, dapat mga kapatid, lagi nating alalahanin ang salita ng Panginoon. Amen. That's right. We always remember the words of God mga kapatid, especially those promises mga kapatid that He has given us mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pero kung minsan mga kapatid, hallelujah, we rely on our emotions, our feelings mga kapatid. Amen? Sometimes mga kapatid, we offended God. That's right. Amen? Little did we know mga kapatid that we hurt God. Amen? Because of our actions mga kapatid. That's right. Amen? When you are angry mga kapatid, hallelujah, sasabihin natin, I still pray. Pero anong laman ng prayer mo? Amen? Because if God really dwells in your heart mga kapatid, hallelujah, love will always prevail mga kapatid. So remember mga kapatid, God has called us. Amen? Sana alam niyo kung sino tumawag sa inyo. That's right. Amen? Yung mga nasa paligid nyo, they are instrument. Mga kapatid. That's right. Kung sino man na naghayo sa inyo, ay ginamit ito ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, always remember your calling and know your election. Amen. That's right. Amen? Ang sabi sa 1 Corinthians 1:26 mga kapatid, to 29, for you see your calling, brethren, how that many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called. That's right. But God has chosen the foolish things of the world to confront the wise, to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Mga kapatid. And these things of the world and things which are despised, mga kapatid, have God chosen ye, and things which are not to bring the knot of things that are, mga kapatid. That not the flesh should glory in His presence, mga kapatid.
Amen. Hallelujah. So remember mga kapatid, amen, maraming tinawag ang Panginoon. Amen. But kaya si Albert Einstein, amen, he did not respond. Amen. Those famous inventors, mga kapatid, scientists, mga kapatid, amen, they have been called by God, but they have not responded, mga kapatid. I'm not saying that we are foolish, mga kapatid. Foolishness is the things that we do na bago tayo makakilala sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? We are nothing, mga kapatid, before we met God. Amen? And now, mga kapatid, we have been called and we have responded, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid, you are called for something. Amen. When God calls you, mga kapatid, it doesn't mean that you will just sit on the chair and listen to the words or to His words, mga kapatid. God has called you, mga kapatid, to do something, mga kapatid. Hallelujah. Para mapalugod ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, never alter your calling. Huwag mong baguhin yung pagtawag sa iyo ng Panginoon. Amen? Tinawag ka ng Panginoon for a purpose, mga kapatid. And what is that purpose, mga kapatid? Amen? Ikaw lang ang nakakaalam yan kung anong purpose mo, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Nevertheless, mga kapatid, each person should live as a believer. Sabi sa 1 Corinthians 7:17, mga kapatid. In whatever situation the Lord has assigned to them, just as God has called him. This is the rule I lay down in all churches, according to Paul, mga kapatid. Thank you, Lord. And continue reading the scripture, mga kapatid. For the one who was a slave when called to faith in the Lord is Lord's freed person. Amen? Similarly, mga kapatid, the one who was free when called is Christ's slave, mga kapatid. Amen? Dahil si Kristo ang nagpalaya sa atin, mga kapatid, now we are subject to Christ. Hindi yung slave na aalilain ka, mga kapatid. Ang sinasabing slave dito, mga kapatid, it means, mga kapatid, you will follow the will of God, mga kapatid. Susunod ka sa salita at utos ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Remember, mga kapatid, that we were bought for a price, mga kapatid. Hallelujah. Tinubos tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, hindi tayo dapat maging slave, mga kapatid, ng sanglibutan ito. That's right. Amen? We no longer follow the fashions of this world, mga kapatid. Amen? We ought to follow what God has asked us to do, mga kapatid. Brothers and sisters, each person as responsible to God should remain in the situation where they were in when God has called them, mga kapatid. Amen. We have seen people, mga kapatid. Amen. Who testify, stand in the pulpit, he says, I was blessed with this church. God has blessed me. God has touched my heart. Amen? So many people stand in the pulpit, mga kapatid. But where are they now? Nasaan na itong mga tao na ito, mga kapatid? Oh, dito ko nararamdaman ang salita ng Panginoon. Dito ako napupuspos. Sa ibang church, hindi ko nararamdaman ang presence ng Panginoon. Nasaan na yung tao na yun? Amen? Hallelujah. Mga kapatid, kung saan nyo nararamdaman ang presensya ng Panginoon, kung saan nyo nararamdaman o nararanasan ang pagpapala ng Panginoon, mga kapatid, stay on that place. Hallelujah. Kahit galit kayo sa akin, mga kapatid, magsimba pa rin kayo. Amen? Because my role is not to please you. Amen? Hindi ko kailangan i-please kayong lahat, mga kapatid. My role is to bring you to the right path, mga kapatid. Amen? Hallelujah. That's why the Bible says, don't look unto me. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith, mga kapatid. Bakit? Kasi kung sa tao ka titingin, mga kapatid, matitisod ka. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid,
huwag tayong titingin sa tao, mga kapatid. Walang may gusulong sa atin yan, mga kapatid. As I keep on saying, if you want to compare yourself to Jesus. Amen. Amen. Hindi mo pwedeng maging comparison yung tao. Amen? Amen. Gusto mo maging maayos na Kristiyano? I-compare mo sarili mo sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin natin. And another problem of Christian, mga kapatid, is our attitude. Amen. Dapat, mga kapatid, when you have been baptized in Jesus' name, mga kapatid, when you repent from your sin, mga kapatid, you have to go, you don't need to go back to that situation, mga kapatid. Amen. Hallelujah. When you are baptized in Jesus' name, mga kapatid, it says you have to turn 180 degrees. Amen? Hindi mo nalalakaran, mga kapatid, yung dating nilalakaran mo, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga sa 1 Peter 3:9, mga kapatid, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, mga kapatid, repay evil with blessing. Because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Amen. Hallelujah. Hindi tayo dapat gumaganti. Hindi ka gumaganti, mga kapatid. You have to remember your calling. Kung paano ka tinawag ng Panginoon, mga kapatid. God called us to love, not to hate. Amen. Amen. He called us to help, not to be a burden. He called us to have peace, mga kapatid, not to have confusion. He called us to build, not to destroy. He called us to defend, not to attack. Hallelujah. He called us to share, not to be greedy, mga kapatid. He called us to be meek, mga kapatid, and not to be proud. Hallelujah. The one who called you, mga kapatid, is a good God. That's why we ought to do things or good things, mga kapatid, as well, mga kapatid. Ang tumawag sa atin, mabuting Diyos. Kaya dapat, mga kapatid, mabuti din yung ginagawa natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Minsan, may ginagawa tayo, mga kapatid. Hallelujah. In order to escape from it, mga kapatid, we justify. Amen. Sin has no justification. Sin is sin, mga kapatid. And no sin can enter into the kingdom of God. Mga kapatid. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Napakaraming panahon, mga kapatid. Amen. Yung iba, napakatagal na sa church. Amen. Pero ganun pa rin, mga kapatid, nananatili silang bata, mga kapatid. Amen. Ang Kristiyano, mga kapatid, dapat lumalago. Amen. Dapat yung faith natin nag-upgrade. Amen. Amen. Hindi tayo pwedeng manatiling bata, mga kapatid. Amen. Kailangan nakikita sa atin yung pagbabago. Amen. Hindi mo makikita yung pagbabago, mga kapatid, sa pag-share ng scripture. Amen. Many people do that, mga kapatid. They share scriptures. You will be blessed when you read it, mga kapatid. Amen. But where it came from, mga kapatid, you will not be pleased sometimes. Amen. Those people who mock you, who hate you, mga kapatid, they will share scripture, mga kapatid. Amen. And you know them, mga kapatid. You are blessed, mga kapatid, by the word of God, mga kapatid. Amen. Pero sana, mga kapatid, yung mga nagpapadala ng scripture, mga kapatid, amen, ipinamumuhay nila yung scripture. Amen. Hallelujah. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ba't mo sinishare yung scripture? Kasi kinakausap ka ng Diyos. Hindi ako kinakausap, ha? Ikaw. Dahil ikaw ang unang nakakita ng scripture. Ikaw yung nag-share, mga kapatid. Ibig sabihin, ikaw ang kinakausap ng Diyos. Hallelujah. We need to be sensitive with the Spirit of God, mga kapatid. Amen. Dapat sensitibo tayo, mga kapatid. Amen. If you receive the baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, it means God will work on you. Amen. Sa araw-araw na pamumuhay natin,
speak to us. Amen. Amen? But sometimes we're getting deaf, blind, mga kapatid. Bakit? Because of what is in your heart. Amen? Tandaan niyo mga kapatid. Hallelujah. Sa armor of God mga kapatid, anong ginard ng Panginoon? Ginard niya ang ating head at saka yung heart. That's right. You have the helmet and you have the shield mga kapatid. Bakit? Kasi yung palaso ng Diablo mga kapatid, hindi makakapenetrate. Mga kapatid. Hallelujah. Sometimes, we are taking out the shields mga kapatid. Bakit? Napakabigat. Hindi ko na kaya isuot. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, when Satan attacks us mga kapatid, he will attack first here. Because what's in here mga kapatid, it can go to your heart. Amen? Amen. So mag-iingat tayo dun sa iniisip natin, amen, yung mga haka-haka natin mga kapatid, na hindi makakatulong sa ating pananampalataya. Hallelujah. God can defend us. Amen. Yes. Pagtatanggol tayo ng Panginoon mga kapatid, kasi sinabi niya yung pangako ng Panginoon, you just stand still and I'll take care of your enemies mga kapatid. Amen. But sometimes mga kapatid, hallelujah, tayo ay nauuna dun sa front line, yung sa battlefield. Nasaan yung Diyos? Nasa likod mo na. Di ba? You are too confident, mga kapatid. Amen. That you can beat the enemy, mga kapatid. Well, you cannot. Without God, we are nothing. Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah, dapat tandaan natin mga kapatid kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Amen. Kapag nangihina ka mga kapatid, when you, in your weakest moment mga kapatid, when you are down mga kapatid, remember how God has called you. That's right. Amen. Balikan mo yung una. Amen. Amen. Na hinihintok ka ng Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Pag naghihirap ka mga kapatid, balikan mo rin yung time na pinagpala ka ng Panginoon. Amen. You don't dwell mga kapatid in your misery. Hindi ka dapat nananatili doon sa mga ganun mga kapatid. Hallelujah. Ang salita ng Panginoon mga kapatid ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Hallelujah. Pag nasabihan tayo ng kapatid, huwag sasama ang loob natin. Huwag niya siyang sisihin. Kasi ginamit siya ng Panginoon para magpakilala sa iyo. Amen? Bakit? Kasi ayaw mo nang magbasa. Kaya meron ng spokesman ang Panginoon mga kapatid. Iyan yung kapatid niya sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, tandaan natin mga kapatid, hallelujah, we need God. Kailangan mo yung Diyos mga kapatid. Hallelujah. Pag sinabi mo hindi ko kailangan yung mga kapatid, then you are wrong. Amen? Kailangan mo lahat ng kapatid sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. No man is an island mga kapatid. Sabi nga sa kasabihan mga kapatid. Hindi ka pwedeng makasurvive mag-isa. Amen? You need someone to help you. Diba? Ang sabi ng Bible mga kapatid, we help or we ought to help one another and build one another mga kapatid. Amen? Dapat magtulungan tayong mananampalataya mga kapatid. Pag mayroong naguguluhan ka mga kapatid, amen, hindi mo alam ang gagawin mo mga kapatid, you have the elders of the church. Amen. Call them. Amen. Pero dun sa mga vital moments mga kapatid, you have to call me. Amen. Don't call anyone else mga kapatid. I advise you mga kapatid. Amen. Because before mga kapatid, nalalaman ko na lang yung sitwasyon, huli na. Late na makakarating sa akin mga kapatid. Amen. Tandaan niyo mga kapatid, inilagay tayo ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Para sumubaybay mga kapatid sa mga hallelujah na narito. Amen. Hindi po naghahangad ang pamunuan na magkaroon tayo ng sakit ng loob. Amen.
Hallelujah. Huwag po tayo mga kapatid, mag-alala mga kapatid kung ano man yung problema natin mga kapatid. Because I know that God will always be in control mga kapatid. Lord. Hallelujah. So mga kapatid, always remember our calling mga kapatid. Hallelujah. And we are called for a purpose mga kapatid. Bawat isa sa atin may dahilan mga kapatid. Kung ba't tayo tinawag ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi sa 2 Peter 2:21, "For this is you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps mga kapatid." Amen. Tinawag tayo ng Panginoon mga kapatid para sumunod sa Kanya. Yes, Lord. Amen. Shout out is good. Sundin natin mga kapatid. Hallelujah. Namuhay ang Panginoon dito mga kapatid. Not to praise Him, not to exalt Him mga kapatid, but to give us an example kung paano mamuhay ang isang tunay na Kristiyano mga kapatid. Amen? I was blessed with the prayer meeting last night mga kapatid. Now when Sister Princess says, napakasarap maging Kristiyano. Amen. Amen? Talagang masarap maging Kristiyano mga kapatid. Amen? Bakit? Kasi wala kang guilt sa puso. Lord. Amen? Wala kang kinikimkim mga kapatid. Amen? Amen. Kung meron ka man sa puso mo mga kapatid, i-release mo yan. That's right. Amen? Bigay mo sa Panginoon. Amen. Amen? At tutulungan tayo ng Panginoon mga kapatid. Amen? So mga kapatid, unawain natin mabuti yung salita ng Panginoon. Amen. Pag may prayer meeting tayo mga kapatid, maaaring napapakinggan natin, bukas nakalimutan yun. Ayun. Amen? You have to take note. Yes, Lord. Everything that touch your heart mga kapatid, write it. Amen. Amen? Alalahanin niyo yan mga kapatid. Amen? Bakit? Kasi sa panahon ng pangangailangan mga kapatid, mahuhugot natin yun. Amen? Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, ang kalakasan natin sa Panginoon mga kapatid, nakadepende din sa ating sarili. Amen? Huwag mo sisihin yung katabi mo. Amen? Huwag mo sisihin yung iglesia kung ba't ka nanghihina mga kapatid. Amen? Kaligtasan mga kapatid, kanya-kanya yan. Amen. You have to work out for your own salvation mga kapatid. Amen? Hallelujah. Tinutulungan lang tayo mga kapatid. Hallelujah, ng ating mga elders mga kapatid, ng pamunuan mga kapatid, how to get there. Amen. Pero kung ayaw mo magpatama, wala rin po magagawa ang ating mga kapatid. Amen. End of the day mga kapatid, when you kneel and pray mga kapatid, make sure that God will speak to you. You know, your greatest enemy mga kapatid is not Satan actually. Good choice. Amen? Sino ba yung kaaway natin mga kapatid? Yung sarili mo. Amen? Your greatest enemy is not Satan mga kapatid, but yourself mga kapatid. So as I say mga kapatid, you should never rely on emotion because it will lead you to nowhere mga kapatid. Don't give your enemy to have an opportunity to deceive us mga kapatid, but instead always rely on every word that God has given us mga kapatid. Amen. Yes, Lord. Never forget that we are chosen and peculiar people mga kapatid. Amen? Called by God. We have to fight the good fight of faith at all times mga kapatid. And God assure us that He will always be on our side mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kung naniniwala kayo may Diyos mga kapatid. Amen. Maganda yan. Kasi yung Diablo naniniwala din niya may Diyos. Nanginginig pa. Mga kapatid. Amen. But the thing is, yung Diablo wala ng pag-asa. Tayo meron. Amen. Praise the Lord. So sa bawat salita ng Panginoon mga kapatid, dapat namin natin yun mga kapatid. Amen? Alalahanin natin palagi yung salita ng Panginoon mga kapatid. Kung saan ka mahina mga kapatid, maghanap ka ng scripture na magpapalakas sa'yo. Amen. Amen? Don't just rely on Malakay 3:10.
Diba? Ang magbibigay ako, pagpapalain ako ng Panginoon. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, subukin mo siya. Diba? At kung di bubuksan niya yung durumawan ng kalamitan, hindi bubuhos ang pagpapala, mga kapatid. Amen. Kahit ibuhos pa ng Panginoon yung pagpapala sa iyo, mga kapatid, kung wala ka sa ayos, wala ka pa rin. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, you cannot be saved by blessing. Amen. Sometimes yung blessing, mga kapatid, hallelujah, napapahamak pa tayo dito, mga kapatid. Amen. Pinagpala ka ng Panginoon. Amen. Marami ka ng pera ngayon. Dati wala kang pera. Pero kumusta naman ang kalagayan mo sa Panginoon? Nagbago ka rin ba? God can upgrade your life, mga kapatid. Pwedeng i-upgrade ng Panginoon yung ating estado sa pamumuhay, mga kapatid. Pero sa pagtaas nito, mga kapatid, dapat tumataas din yung pananampalataya natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, anong mapapala mo if you gain all the riches in this world, mga kapatid, kung ang kaluluwa mo ay mapapahamak? I rather have to have nothing, mga kapatid. Amen? Mas gusto ko nasa akin yung Diyos. Amen? Bakit, mga kapatid? God will always provide what we need. Hallelujah. So, tandaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Kahit anong hirap ang nararanasan natin, mga kapatid, kapag nasa Panginoon ka, nandun palagi yung kalmado or peace in your heart. Amen. I have experienced, mga kapatid, na talagang walang-wala din, mga kapatid. Pero nung panahon na makilala ko ang Panginoon, mga kapatid, for me, it doesn't matter, mga kapatid. Amen. Kasi alam ko, mga kapatid, and I have tested God for so many times, mga kapatid. God will always be there for you. Amen. So I encourage each and every one of us, mga kapatid, to depend on God. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, mga kapatid, amen, alalahanin mo yung Panginoon. Amen. Remember, we are serving a King of Kings, the Lord of Lords, mga kapatid. And He owns everything in this world, mga kapatid. Mayaman yung Diyos mo. Amen? Ba't hindi ka bibigyan? We have testified so many times, mga kapatid. Amen? Na lahat tayo, mga kapatid, ay tinigon ng Diyos ang pangangailangan natin, mga kapatid. Hallelujah. So you have to dwell, mga kapatid. Amen? Ang sabi nga, mga kapatid, we have to walk the talk. Amen? So, mga kapatid, sa panahon, mga kapatid, na medyo bumababa yung ating faith, amen? Yung percentage bumababa. Amen? This is one technique, mga kapatid, that I learned, mga kapatid. Review your testimony. Tingnan mo yung mga testimony mo, mga kapatid. Amen? O naghihirap ka ngayon, wala akong pera, mga kapatid. Pero minsan tumayo ka sa pulpito, di ba? Ang sabi mo, nung kailangan ko ng pera, may blessing na dumating. Amen. Amen? Lord. So what makes you think, mga kapatid, na hindi ka uli i-bless ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Naalala niyo, mga kapatid, yung parable, mga kapatid, ni Jesus Christ sa Matthew chapter 21, mga kapatid. About those two sons na inutusan, mga kapatid. Ang sabi ng isa, okay, I will go to the fields and work. Sabi ng isa, I cannot go. Amen. Pero later on, mga kapatid, yung nagsabing I cannot go, he goes and work. Pero nagsabi ng, okay, I will go, he didn't work, mga kapatid. Amen. So, sino pinasaya ng Panginoon, mga kapatid? Yung gumawa, yung nagtrabaho, mga kapatid. Amen. Kailangan natin magtrabaho. Amen. We have to work hard
Kung paano ka nagtatrabaho mga kapatid para may kakainin ka mga kapatid. Ganon din sa Panginoon, magtrabaho ka mga kapatid para umangat ang pananampalataya mo mga kapatid, para manatili ang presensya ng Panginoon sa ating mga kapatid. Hallelujah. Talking the talk and walking the walk mga kapatid. Amen. Pag may sinabi ka, pangatawanan mo yan. Amen. Amen. This pulpit is sacred. Amen. Ang sinabi mo rito mga kapatid, natatandaan ng Panginoon yan. Amen. Nagtetestify ka mga kapatid to glorify God of His goodness mga kapatid. Amen. Pero sa isang iglap mga kapatid, bigla kang mawawala. Nasaan yung testimony natin mga kapatid? That's right. Amen. Kaya nga tayo merong testimony mga kapatid eh. Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan mga kapatid. Amen. Kaya you have to go back mga kapatid and review your testimony mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Tandaan mo mga kapatid, hindi lang isang beses kumilos ang Panginoon sa inyo. Many times He has helped us mga kapatid. Sinaklolohan niya tayo mga kapatid doon sa mga pangangailangan natin mga kapatid. Amen. But because we felt something negative mga kapatid. Amen. Bigla mong makakalimutan ng Panginoon mga kapatid. Amen. Tandaan natin mga kapatid, ano man decision mo mga kapatid, it's your decision. Amen. But God says you have to stay in your faith. Manatili ka sa pananampalataya mo mga kapatid. Amen. Huwag kang bibitiw. Amen? You know mga kapatid, napakatagal na rin namin mga kapatid mag-asawa sa Panginoon mga kapatid. And we have seen many faithful servants who turns their back on God. Masakit yun mga kapatid. Instead mga kapatid na magpatuloy mga kapatid sa kanilang calling mga kapatid, they diverted their calling and even slandered mga kapatid, His leaders at mga kapatid sa pananampalataya. They're just like those people who look in the mirror and never remember how they look like. Sabi si James 1, mga kapatid. Tandaan niyo mga kapatid, amen? Kristiyano ka. Pag humarap ka sa salamin, dapat makita mo yung Kristiyano na yan. Amen. Para wala ka man sa salamin, naalala mo kung anong klaseng Kristiyano ka. Amen. And again mga kapatid, sabi nga, napakasarap maging Kristiyano. Amen. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, hallelujah, hindi tayo nag-iisa sa laban natin sa buhay. Amen. Kasama natin ang Diyos. Sabi nga mga kapatid, sa panahon na iniisip mo lahat, inabandon na ka na mga kapatid. Amen. God will never abandon you. Amen. Protect your faith. Hindi yung sarili mo. Alagaan mo yung pananampalataya na yan mga kapatid. Amen. Palaguin mo yan mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, sabi sa Exodus mga kapatid, the Lord will fight for you. You only need to be still. Huwag ka nang gagawa ng ano-ano mga kapatid. Steady ka lang dyan. Amen. And God will fight for us mga kapatid. Sa Deuteronomy chapter 3, do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. Amen. At sa Deuteronomy 20 mga kapatid, it says, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies and give you victory mga kapatid. This scripture mga kapatid should be enough. Amen. Para magtiwala tayo sa Diyos mga kapatid. Amen. Na kahit ano mangyari mga kapatid, ipaglalaban at paglalaban tayo ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. We don't seek fame. Amen. In this world mga kapatid, hindi natin kailangan ng kasikatan. Hindi natin kailangan yung kayamanan mga kapatid. Amen. Ang kailangan natin mga kapatid ay yung habag ng Diyos. Amen.
Kasi mga kapatid, anumang effort ang ginawa mo sa sanlibutan na ito mga kapatid. Amen. Kapag hindi para sa Panginoon mga kapatid, it's worthless. Amen. Hindi ko sinasabing mga kapatid na hindi kayo maghangad mga kapatid na magkaroon ng kayamanan mga kapatid. Amen. But make sure mga kapatid that your faith will always be intact. Amen. Marami ako nakilala mga kapatid, mga elders ko pa mga kapatid. Pinagpala ng Panginoon and financial mga kapatid. Pero along the way mga kapatid, they got lost. Wala sila mga kapatid. Amen? Kasi sagana sila eh. Pero sa middle ng journey mga kapatid, they go down. At muli nagkukumahog mga kapatid pabalik sa Panginoon. Amen? So, ba't antay mo pa mangyari yun doon? Amen? You are with the right God. Nandito sa tayo sa tamang Diyos na pinaglilingkuran natin mga kapatid. Amen? Nandito tayo sa katotohanan. Amen? Ba't pupunta ka pa kung saan-saan? Amen? Hallelujah. Kung gusto nating maligtas mga kapatid. Gusto ba natin maligtas? Amen. That's why we are here. Di ba? Kasi kung ayaw mo maligtas lumabas ka na. Kasi sayang lang yung oras mo. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, kung gusto mo magpakasaya ka na lang. Amen? Para kahit paano nakaramdam ka ng kasiyahan bago pupunta sa India. Amen? Ayaw natin sa impyerno, diba? Sino ba gusto mo impyerno? Wala! Amen? Kasi kung babasahin mo yung impyerno sa Biblia, nakakatakot mga kapatid. Amen? Pinapatay ka na, hindi ka pa mamamatay. Yung sakit, internal. Diba? Yung pag ina-arthritis ako, hindi ko na matiis eh. Yung habang buhay kang makakaramdam ng sakit mga kapatid. Amen? So, anong gagawin natin? Magtiis na lang tayo mga kapatid. Amen? Magtiis na natin yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin mga kapatid. Amen? Ilagay natin lahat sa kanyang mga kamay. Amen? Huwag tayong mag-desisyon ng basta-basta mga kapatid without consulting God. Amen? Napakadali mga kapatid kung tama yung desisyon mo o mali mga kapatid. Basahin mo yung Biblia. Sasabihin sa iyo kung tama o hindi yung desisyon mo. Amen? So mga kapatid, sa patuloy na pamumuhay natin dito sa sanlibutan mga kapatid, amen? At patuloy na pagkalumo sa iglesia mga kapatid, hindi ka lang isang beses makakarinig ng mensahe. Hindi ka lang isang beses makakarinig ng Bible study mga kapatid. Amen? So huwag mong sayangin yung panahon na yan. Amen? Hanggat may nangangaral, hanggat may nagtuturo mga kapatid, makinig ka. And make sure mga kapatid na ipinamumuhay mo yung naririnig mo. Amen? Kasi wala namang masama dyan sa tinuro. Wala namang masama dyan sa mensahe mga kapatid. Lahat ito para sa ikabubuti ng iyong pananampalataya mga kapatid. Amen? So let us be encouraged to listen. Amen? Kasi ang sabi, faith starts from hearing and hearing and hearing the word of God. Huwag kang mag-aral ng sarili mo lang. Amen? Makinig po tayo mga kapatid. Makinig tayo sa pinangangaral sa atin mga kapatid. Amen? And if you have people mga kapatid, especially me mga kapatid, when I was young in faith mga kapatid, I had so many tantrums mga kapatid. Amen? There are times mga kapatid na naisip ko na mas maganda doon sa bahay. Wala ako stress. Di ba? Pag nandun ako sa church, na-stress ako eh. Bakit? Kung ano nung sinasabi na nasasaktan ako. Amen? Hindi natin alam mga kapatid, doon tayo lalago. Amen?
Pero nung malagpasan ko yung panahon na yun, mga kapatid, kasi may time yan, mga kapatid, mangyari sa ating mga kapatid. You have to surpass that. Thank you, Lord. Amen. Dapat malampasan mo yan. Kasi pag hindi ka nagsumika para malampasan yan, mga kapatid, hindi ka mananatili sa iyong pananampalataya, mga kapatid. Kaya nga, you have to fight the good fight of faith, mga kapatid. Amen? So pag nalampasan natin yan, mga kapatid, anong mangyayari sa atin, mga kapatid? Pag nasa church tayo, nakangiti ka na lang. Amen. Hindi ka na kasi mangot. Yes, sir. Di ba? Bakit? Kasi nararamdaman mo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag kayong maharap sa akin na nakasimangot. Pag umarap kayo sa akin, ngumiti kayo. Kasi ayaw kong sumimangot din. Di ba? Amen? So alagaan natin, mga kapatid, yung pananampalataya na yan, mga kapatid. Amen? Pinaghirapan na natin yan, mga kapatid. Thank you, Lord. Amen. We have invested a lot in this so-called faith. Amen. Amen. Oras o yung panahon, mga kapatid. Amen? Yung utak mo, isa yan sa ginugol mo, mga kapatid. Yung finances mo, mga kapatid, isa yan sa kininag-invest mo, mga kapatid, para naglalago ng invest na, mga kapatid. Ngayon ka pa ba uurong? This is not the time, mga kapatid, to abandon that kind of faith, mga kapatid. Remember God's story. Amen. So, alalahanin natin palagi, mga kapatid, kung paano tayo tinawag ng ating Panginoon, mga kapatid. I cannot save your soul, mga kapatid, but I can guide you how to be saved. Nasa ibig sa iyo, mga kapatid, patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Huwag nating panghinayangan ang oras na ginugugol natin dito, mga kapatid. Amen. Because this is the most valuable time, mga kapatid, na meron tayo, mga kapatid. Nakasama natin ang ating Panginoon. Diba sabi nga, dapat nga isang araw eh. Alam tayo isang araw. Anyway, almost one day. Kasi gabi na tayo isang nabuhin, mga kapatid. Amen. But God is pleased. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, bilang pangwakas, mga kapatid, mapalan tayo. Yes, Lord. Amen. Because we responded to God's calling. Hallelujah. So we have to take advantage for every opportunity, mga kapatid, na matututo tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Huwag natin panghinayangan yung lakad mo. May pupuntahan ka, kalimutan mo yun. Hindi ka lalago dyan. Manatili ka sa gawain ng Panginoon para patuloy ka lumago. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. Because for so many years, mga kapatid, despite of hardship, mga kapatid, pain, mga kapatid, that we have encountered, mga kapatid, we're still here. Amen. Bakit? Because we have surpassed that time, mga kapatid. Amen. Na nagre-reklamo ka sa Panginoon. Wala tayong karapatan magreklamo sa Panginoon. Thank you, Lord. Kasi hindi biro yung ginawa ng Panginoon para sa kaligtasan natin, mga kapatid. Pagsikapan natin, mga kapatid, na manatili sa pananampalataya, yun na ang mabibigay natin kasiyahan sa Panginoon, mga kapatid. Amen. You have to offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Hallelujah. Sa panahon ng paghihirap, mga kapatid, sa panahon ng kagipitan, meron tayong Diyos na pwede natin tawagin, mga kapatid. Again, I encourage you, mga kapatid, to live with your testimony, mga kapatid. Huwag natin kalimutan yung kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, let us stand. Tandaan natin, mga kapatid. Hallelujah. We came to this church, mga kapatid, not to please one another, mga kapatid.
Our mission is to please God. Yes, Lord. So today mga kapatid, when you kneel and pray mga kapatid, hallelujah, speak to God. Kausapin mo ang